sa napipintong pagdating ng buwan ng Ramadan, dakilang buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ang siyang pinakadakila, mahusay sa lahat ng buwan. At wala nang buwan na mas mahusay pa kaysa buwan ng Ramadan. Nawa ay paabutin tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma ballighna Ramadan. Ang mga nauna sa atin, ang mga salaf as-salih ay 6 na buwan bago pa dumating ang buwan ng Ramadan ay hinihiling po nila sa dakilang tagapaglikha nawa ay maabutan nila ang buwan ng Ramadan. Ganun na lamang ang kanilang pagnanais, kagustuhan na maabutan nila ang buwan ng Ramadan dahil nga katulad ng ating sinabi, ito ang pinakadakila, pinakamarangal sa lahat ng buwan. Kaya naman ang lahat ng gawaing pagsamba na ating magagawa sa Kanya ang siyang pinakadakila, pinakamarangal, pinakamapagpala na pagsamba. May malaking gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagsamba na ating magagawa sa buwan ng Ramadan. Pagkaraan, maabutan nila ang buwan ng Ramadan, hinihiling naman nila kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin mula sa kanila ang lahat ng kanilang mga pagsusumikap na nagawa sa buwan ng Ramadan. Sa loob ng 6 na buwan. Kaya sinasabi ng ilan sa mga pantas, ang taon, ang 12 taon, sa piling ng mga salaf as-salih ay kulluha Ramadan. Lahat ng buwan sa buong 1 taon ay pagmamalasakit halos sa buwan ng Ramadan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, inuulit natin nawa paabutin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan at bigyan tayo ng tawfiq na makalahok sa pakikipagbaligsahan sa mga gawaing pagsamba sa buwan ito, sapagkat ito ay buwan ng pagsamba, syahrul ibadah. At nawa tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin ang anumang pagsamba na ating magagawa. Ang aking pong paksa sa ating pagpalain nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagtitipon ngayon, ang ating pagsusumikap na ito sa larangan ng Istiqbal Ramadan, sa pagpapawelcome sa dakilang buwan ng Ramadan, ay walang iba kundi ang ano nga ba dapat ang inaalaala o alalahanin concern ng isang Muslim. Tingnan niyo po yung tema ng ating symposium o Istiqbal Ramadan. Nag-aalala ka ba para sa umma o ang umma ang nag-aalala para sa iyo? May concern ba tayo sa umma o yung umma ang may concern sa atin? Actually, ito po ay dapat mapasa atin lahat. Magkaroon tayo ng concern sa umma
at ikaw na nagkaroon ng concern ay para yung sa kapwa mo mananampalataya. Kaya sinabi ko lahat ng ito, tayo po ay mayroon pong concern. Inaalaala po natin ang umma na ito, katulad kung paano ang ating mga kapatiran na mananampalataya ay nag-aalaala din para sa atin. Aming mga minamahal na kapatid pamulang sa pananampalatayang Islam. Ano nga ba ang alalahanin natin dito sa mundo? Napaka-husay na paksa, napaka-husay na usapin na dapat pag-usapan. Lalo na napaparating ang buwan ng Ramadan. Kapag naiintindihan po natin, nalaman po natin, at naiintindihan at naisabuhay na katugon sa dapat natin alalahanin, walang pagdududa na tayo po ay magwawagi sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Ngunit kapag hindi po natin ito naiintindihan, sa kabilang banda ay wala rin pong pagdududa na magiging talunan tayo. Wal'iyadu billah. Tayo nagpapakupkop kay Allah mula doon na maging talunan po tayo sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Nawa, igawad sa atin ni Allah na manaig, mapanalunan po natin ang daladalang dakilang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ihahatid sa atin ng dakilang buwan ng Ramadan, mapagpalang buwan ng Ramadan, pagpapana ni Allah subhanahu wa ta'ala ang daladala sa atin ng Ramadan. Ano nga ba dapat ang inaalaala ng isang Muslim? Ikaw ay isang Muslim. Bukod po ang pagiging Muslim mo sa tribo mo. Iba po ang pagkamaranaw mo sa pagka-Muslim mo. Iba po ang pagkatausok mo sa pagka-Muslim mo. Iba po ang pagka-Maguindanao mo sa pagka-Muslim mo. Ano mang tribo na mayroon tayo? Sa halip, yung pagiging tao mo at yung pagiging Muslim mo, pagiging lalaki mo at pagiging babae mo, magkabukod po ang pagiging Muslim mo at pagka-babae mo, ang pagiging lalaki mo at ang pagka-Muslim mo. Kailangan na pagkubukod natin ito. Mayroon po tayong nature bilang lalaki, mayroon po tayong nature bilang babae. Then mayroon din pong nature yung ating pagiging Muslim na lalaki o Muslim na babae. Kailangan na pagbubukod natin ang dalawang ito para po malaman natin, maintindihan natin, at makatugon po tayo sa kung ano ang dapat natin sabihin, sa kung anong dapat natin gawin, sa kung anong dapat natin paniwalaan. Pag hindi mo na pagbukod ang pagiging tao mo sa pagiging Muslim mo, walang pagdududa na hindi ka sasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi sa sarili mong kapusuan ka sumasamba. Marami pong mga tao, pinaalalahanan po tayo ni Allah doon. Marami sa mga tao, mga kalalakihan, mga kababayan, na hindi po sumasamba. Kung titingnan natin, kung pakikinggan po natin sila, at titingnan, iisipin natin sila'y nagpapaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang katotohanan, hindi siya Allah ang kanilang sinasamba, kundi ang kanilang sariling kalooban. Bakit? Dahil hindi nila napagbubukod ang kanilang pagiging tao at yung kanilang pagiging Muslim. Tandaan mo natin, mayroon kang gusto at mayroon kang ayaw. Mayroon kang kinalulugod at mayroon kang kinamumuhian. Yung pagiging Muslim mo ay mayroon din ganon. Magkabukod po yung inugusto mo, kinalulugdan mo bilang tao,
bilang Maranao, tribong Maranao, bilang Tausug halimbawa, na kung saan may sariling tradisyon na minsan pinangangalagaan mo yun. Yung kanyang tradisyon bilang Tausug, yung kanyang tradisyon bilang Maranao, o ano pa mang tribo na mayroon tayo. Akala niya, sumasamba siya kay Allah, pero doon pala sa kanyang tribo. Akala niya, sumasamba siya kay Allah, pero doon pala sa kanyang kagustuhan. Kung anong gusto niya, gusto ng kanyang tribo, ang siyang sinasabi, ang siyang ginagawa, ang siyang pinaniniwalaan. Ngunit hindi po yun ang gusto ng Islam. Hindi po yun ang kinalulugdan ng Islam. Kaya dapat mapagbukod po natin ito. Tandaan natin, parati pong magkasalungat ang sarili nating kagustuhan at ang kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang babala sa atin, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Pinalibutan ng mga bagay-bagay, tinakpan ang paraiso sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na ginugusto ng ating mga sarili. Ang paraiso ay tinakpan ng mga bagay-bagay na kinamumuhian ng ating mga sarili. Sa kabilang banda, ang impyerno ay tinakpan sa pamamagitan ng mga bagay na kinamumuhian, ginugusto ng ating mga sarili. Ibig sabihin, kapag sinusunod mo ang kagustuhan mo, at yun ang sinasabi mo, at yun ang ginagawa mo, at yun ang pinaniniwalaan mo, ang daan na tinatahak mo ay patungo doon sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Wal'iyadu billah. Binalot ng mga kagustuhan ng ating mga sarili ang impyerno. Kaya kapag ikaw ay nagpaalipin sa sarili mong kagustuhan, at yun ang sinasabi mo, at yun ang ginagawa mo, at yun ang pinaniniwalaan mo, walang pagdududa na ang daan na tinatahak mo ay patungo doon sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Habang sa kabilang banda ay makari, mga bagay na kinamumuhian ng sarili natin, ang daan patungo doon sa kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Parating magkakontra aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya huwag po natin susundin yung ating emosyon bilang Maranao, bilang Tausug, bilang Maguindanao. Bilang tao, kundi ang susundin natin ay ang ating emosyon bilang isang Muslim na sumuko kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan nagpapaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano lamang ang gusto at kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang sinasabi at ang siyang ginagawa at siyang pinaniniwalaan. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, kailangan mo natin yan. Kailangan natin ang critical thinking at yung creative imagination kung tawagin. Malalim na pag-iisip, pagninilay-nilay, at yung malikhaing imagination o imahinasyon. Alam nyo, ang lahat ng mayroon tayo sa paligid natin na produkto ng teknolohiya, ito ay nabuo dahil sa malalim na pag-aaral, dahil sa critical thinking at creative imagination. Na kung saan, katulad kung paano ito ay nagamit sa pagpapaunlad sa daigdig, pagpapaunlad sa mundo, ganun din po na ito ay dapat magamit sa halip. Dapat magamit ito sa pagiging mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagiging Muslim ng bawat isa sa atin. Ito po ang mayroon sa mga salaf as-salih kung tutusin. Bakit po sila? Bakit po naabot nila ang tuktok ng tagumpay pagdating sa
pagdating sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuri sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang akhlak. Pinuri sila ni Propeta Muhammad sa kanyang mga hadith. Ang mga sahaba, ang mga tabi'un, ang mga tabi'ut tabi'in, ang mga sahaba at yung sumunod sa kanila at yung sumunod naman sa kanila na tinatawag na al-qurun al-mufaddala. Tatlong henerasyon na pinagpipitagan. Winika ni Imam Malik, hindi makakamit ng huling henerasyon ng umma na ito ang kanilang tagumpay, malibay lumingon sila sa mga nauna sa kanila. Lingunin nila kung papaano inunawa, kung papaano inaral, inunawa at isabuhay ng mga nauna sa kanila ang Islam. Hanggat hindi natin lingunin ang pamamaraan na yun, hindi tayo makakarating sa ating pamumunan. Kaya tama nga naman, yung kasabihan sa Tagalog, na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa parurungan. Ang hindi lumingon sa mga salaf as-salih, hindi kailanman makakarating sa kanyang parurungan, makamit ang kaluguran at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pamumuhay dito sa mundo, anuman ang kanyang kalagayan. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalataya ng Islam, hindi lahat ng alam mo ay naiintindihan mo at hindi rin lahat ng naiintindihan mo ay naisa sa buhay mo. Kaya kailangan natin ng pag-aanalisa. Kailangan natin makita yung pagkakaugnay natin sa Islam, yung relasyon natin sa Islam bilang mga Muslim, at yung relasyon natin sa ating tribo, at yung relasyon natin sa pagiging tao, na pagpupukod natin ang mga bagay-bagay na yan para po malaman natin ang katotohanan. Na kung saan, sa pamamagitan ng pagtingin ng may kalaliman doon sa relasyon sa pagpagitan natin, nakakabuo po tayo. Nakakabuo po tayo ng pananaw o prinsipyo sa ating buhay. So ano po yung nabuo po natin pananaw, prinsipyo sa ating buhay? Nakikita po natin kung ano ang kabutihan na mayroon kapag ating nagawa ang bagay na ito, at nakikita po natin kung ano ang kawalan na mawawala sa atin kapag tayo'y nagpabaya. So kapag humantong sa ganung pagkakataon na nakita mo kung ano ang kahusayan na itutulog sa iyo, kung anong kabuluhan na itutulog sa iyo ng isang bagay na ito, kung anong kabutihan na itutulog sa iyo ng Islam, pagiging Muslim mo, pagpapaalipin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nakita mo kung anong kawalan na itutulog din sa iyo ng pagpapabaya mo doon natin masasabi na naiintindihan mo nga ang pagiging Muslim mo. Hindi lang yung sumasama sa agos ng buhay. Kaya doon nakakapag-decide ka, nagkakaroon ka ng evaluation, nagkakaroon ka ng decision, at kapag nagkaroon ka ng decision, doon natin masasabi na talagang naisabuhay mo nga ang Islam. Aming mga pinamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya ng Islam. Ano ho ang sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Inaakala nyo ba? Kinakausap tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inaakala nyo ba na nilikha namin kayo, nilalang lamang namin kayo, abasa ng walang kabuluhan, walang katuturan, paglalaro lang, kumain, uminom, matulog, gumising, mag-shopping, mag-tour, etc. Yan ba yung inaakala nyo
na paraan lamang ng aming paglalang sa inyo o dahilan ng pagkakalalang namin sa inyo o pagkakalalang sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wa annakum ilayna la turja'un, at tunay na kayo ay hindi magbabalik sa amin, hindi haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allahu al-malikul haq kalwalhatiyan. Ipagkunin ang dakilang tagapagligtas. Kataas-taasan sa Kanya na maging gayon ang dahilan ng pagkakalikha sa atin na walang katuturan. Na Siya ang totoo at tunay na Hari, Panginoon ng dakilang trono. Ibig sabihin, malaya ang dakilang tagapaglikha. Kalwalhatiyan, sa Kanya nakataas-taas ang dakilang tagapaglikha na maging gayon ang pagkakalikha sa atin na kung saan wala lang, kung saan pag namatay tayo ay tapos na ang lahat. Hindi po ganun, kundi mayroon pong purpose. Mayroon pong layunin ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin maintindihan. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ano nga ba itong layunin na kailangan din natin maintindihan? Napakalawak po nito. Hindi po katulad ng pagkakaintindi ng iba na ito ay mahso. Ibig sabihin ay nakatalaga lang sa mga particular di kaya ay nakagisnan natin na mga uri ng pagsamba. Ang dahilan po ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayon mismo sa Kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao. Ibig sabihin, walang dahilan para lalangin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga jin at ang mga tao, illa liya'budun, maliban sa hangarin, hindi lang sa hangarin ito, kundi lang sa dahilan nito na malibay dapat nila akong sambahin, malibay dapat nila akong pagsilbihan, malibay dapat silang magpakalipin sa akin. Ikangan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ang Kanyang mga ipinag-uutos at iutos din ito. Iwasan ang Kanyang mga ipinagbabawal at ipagbawal din ito. Tandaan mo natin yun. Sangayon sa atin o batay sa ating kakayahan. Hindi ka makakasunod sa anumang ipinag-utos ni Allah. Ito man ay salitang dapat sabihin, gawin na dapat gawin, gawain na dapat gawin, paniniwala o prinsipyo na dapat paniwalaan. Alin man dyan, dahil umiikot lang sa tatlo yung kilos ng tao. Kung di mo sinabi ay ginawa mo, kung di mo ginawa ay pinaniwalaan mo. Hindi sapat na susunod ka lang, kundi kailangan ipag-utos mo din ito. Tandaan natin lang, hindi sapat na susunod ka lang kapag kaya mong mag-utos ng anumang ipinag-utos ni Allah at hindi ka nag-utos noon, hindi ka nakasunod. Bakit? Kalakip ng pagsunod yung pag-utos nito. Sa kabilang banda ay ganun din. Hindi ka lang iiwas, magsalita, gumawa, manampalataya, maniwala sa anumang ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka lang iiwas doon, kundi ipagbabawal mo din ito. Sang-ayon sa kakayahan mo. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Sino man ang makakita sa inyo ng masama, baguhin niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Fa in lam yastati', kung hindi mo kakayanin baguhin sa pamamagitan ng iyong kamay, fa bilisani, sabihin mo sa pamamagitan ng dila. At kung hindi mo kaya sa pamamagitan ng dila, fa biqalbihi, sa pamamagitan ng puso, kamumuhian mo ang salita na yun, ang gawa na yun, ang paniniwala na yun.
kung hindi mo kayang ipagbawal ito sa pamamagitan ng kamay. Ibig sabihin ay kamay mo ang pagbawal ng masama at ang pagputos ng kabutihan kung hindi mo kakayanin sa ganung paraan sa pamamagitan ng salita, at kung hindi mo kakayanin dahil wala kang kakayahan sa ganung paraan ay sa pamamagitan ng pagkamuhi ng puso mo, pagkabuot ng puso mo doon sa salita na yun, gawain na yun, o paniniwala na yun. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, at yun ang pinakamahinang pananampalataya. Pinakamahinang pagpapaalipin kay Allah na kinamumuhian lang ng puso mo. Ngunit nakakalungkot isipin na ultimo yung pinakamababa ay hindi natin makita doon ang ating mga sarili. Sa halip na kamuhian natin, sa halip na ipagbawal natin yung masama, lalo na sa teknolohiya ngayon, paggamit ng cellphone, sa halip na ipagbawal ang mga walang kwenta. Alam niyo ho, kundi lang sa Islam, kundi mo lang magagamit sa Islam, parati ko po ito sinasabi, kundi mo lang magagamit sa Islam ang cellphone, haram ito. Bakit? Dahil ang original nito ay mubah. Ang original nito ay pinahintulutan. Ngunit anumang pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, lumilipat po ito depende sa kung saan mo siya ginagamit. Ang isang bagay na pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang original na kalagayan, kapag ito ay naging kasangkapan ng gawain haram, mala yatimul haramu illa bihi fahuwa haram. Anumang humarang para tuluyang magawa ang isang haram ay magiging haram ninyo. Ibig sabihin, pag naging kasangkapan, sa madaling salita, kapag naging kasangkapan ng gawain haram, ang anumang kasangkapan na pinahintulutan, magiging haram din yung paggamit nito. So alam natin, saan ginagamit yung cellphone? Sa halal o sa haram? Sa haram, so magiging haram din yung cellphone. Ang paggamit nito. Kaya, kundi lang nandoon yung panonood ng mga Islamic lecture, pakikinig, pagbabasa ng Quran, pag-aaral ng Islam, anong gagawin mo sa cellphone? Hindi ba ang gagawin mo ay sumunod sa uso? Magpataboy sa alon ng fitna sa social media. So lahat yun ay haram. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Yun yung sinasabi natin, kailangan makita natin, malaman natin, maintindihan at makatugon tayo. Doon sa ano nga ba dapat ang alalahanin natin bilang isang mananampalataya kay Allah. Mapagpukod natin yung alalahanin natin bilang isang mananampalataya kay Allah at yung alalahanin natin bilang isang tao, bilang isang Maranao, bilang isang Maguindanao, and so on. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, pagsamba kay Allah ang dahilan ng pagkakalikha sa atin dito sa mundo. So ibig sabihin, kaya binigyan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ng ta'arif, definition kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-af'al al-zahira al-zahira wal-batina. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ang pagsamba na tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan ng pagkakalikha sa atin, ito ay katawagan na sumasaklaw sa lahat ng sasabihin ng tao, sa lahat ng gagawin ng tao, kasama na yung paniniwalaan ng tao. Kasi qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Tatlo lang naman yung kilos ng tao. Salita, gawa, paniniwala. Anong mang sasabihin mo
anumang gagawin mo, anumang paniniwalaan mo, ito man ay hayag o lingid, siguraduhin mo, yun yung ginugusto at kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kapag nagawa mo yun, ibig sabihin, nagawa mo, nasabi mo, nagawa mo, napaniwalaan mo, lingid man ito o hayag, batid man ito ng iba o hindi, na kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala at ginugusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun na po yung tinatawag na pagsamba. Halimbawa, ang ating pagpupulong ngayon, ang pagpunta nyo ngayon dito, bakit ka ba pumunta ngayon sa ating symposium? Bakit ka ba pumunta ngayon sa ating programa na Istiqbal Ramadan? Para kanino? Para saan at para kanino? Doon natin na pagbubukod. Para saan? Para sa Islam. Para kanino? Para kay Allah. Ito ay bahagi ng aking pagsunod. Pagpapakaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin ko ito. Sasabihin ko ito. Paniniwalaan ko ito. Magiging prinsipyo ko ito. Bakit? Kasi sigurado ako, alam ko, nalaman ko, at naintindihan ko, kaya ngayon ay tutugunan ko na ito ay ginugusto at kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun tayo dapat. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa madaling salita, ano man ang sasabihin mo, ano man ang gagawin mo, ano man ang paniniwalaan mo, anong itatanong mo? Ito ba yung gusto? Ito ba yung kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin ko, gawin ko, paniwalaan ko, kung ito yon, wala nang pwedeng humarang sa akin. Hindi ako maaaring harangan ng aking sariling kagustuhan. Ng aking asawa, harangan ng aking asawa, harangan ng aking mga anak, harangan ng aking mga magulang, harangan ng kahit na sino, hindi nila ako mahaharangan na sabihin, gawin at paniwalaan ang anumang nasigurado ko na ginugusto at kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, batay din sa pagbabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tandaan mo natin, lahat ng inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, umiikot po ito sa pagbabatas na kung saan mayroon po itong hukum na dapat natin malaman. Ito ba ay wajib? Ito ba ay sunnah? Sa lahat ng inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, umiikot ito sa dalawa. Sunnah, wajib o sunnah. Sa lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, umiikot ito sa dalawa. Ito ba ay haram o makruh? Dapat mong malaman yun. Ang neutral doon ay ang mubah. Actually, tatlo dapat. Pag inutos niya Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay, inutos niya ito lil-ujub. Ibig sabihin sa pagkakaobliga. O di kaya inutos niya ito lil-istihbab. Ibig sabihin sa pagiging sunnah, pagre-rekomenda. So magkakaiba po ang nilalaman ng mga pagbabatas na ito. Inutos ito ni Allah subhanahu wa ta'ala lil-ibaha sa pagpapahintulot. So may kani-kanyang pagbabatas nito ang Islam. Dapat batid mo yun, saka na mo i-a-apply ngayon yung pagsunod na yan, at yung pag-utos na yan, yung pag-iwas na yan, at yung pagbabawal na yan. Hindi lang yung nalaman mong inutos, tapos gagawin mo na, hindi mo alam kung ano ang hukom na mayroon to. Ganun po dapat aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sabihan mo po, Ustad Mikael, kung ilang minuto na yung natitira. Okay. 4 na minuto? Okay. Ang lahat ng mga propeta at suko, inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala para ipagbigay alam sa mga tao ang relasyon nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang pagiging alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makilala nila si Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang manlalalang, siya ang nag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan, nagbigay ng anumang mayroon sila, at siya din ang karapat-dapat na sambahin nila at wala nang iba. Na bukod tangi
na walang partner. La syarika lah. Wala siyang katambal. Ganun po ang pagkakautos ni Allah subhanahu wa ta'ala o pagkakasuko ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga suko ay mababasa natin sa Quran. Basahin po natin ang ilan sa mga ayat na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagtatapos. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru." Sambahin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan wala kayong ibang Panginoon, wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Ibig sabihin, magsalita ka, sabihin mo, gawin mo, paniwalaan mo, anumang inalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil wala kayong ibang Panginoon, hindi mo Panginoon ang sarili mo, hindi mo Panginoon ang asawa mo, anak mo, magulang mo, kahit na sino. Tanging siya Allah lamang. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sinabi rin Allah subhanahu wa ta'ala, "Wama arsalna," wala kaming ipinadala sa mga nauna sa iyo na sugo maliban na aming ipinagbibigay, ipinapababa sa Kanya ang wahi at sinasabihan siya na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban ako, ika nga ni Allah, kaya sambahin niyo ako. Yun ang ipangaral niyo, ika nga sa mga tao. Ayan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Sadyang kami ay nagpadala sa bawat nasyon ng sugo na kung saan ang sugong ito ipinapangaral sa mga nasyon. U'budu Allah wajtanibu at-taghut. Sambahin lamang siya Allah subhanahu wa ta'ala at umiwas kayo sa mga taghut. Ibig sabihin, mga sasambahin na bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang mga bagay, tao, ang mga tao na kung saan yung karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tanging ang pagsamba lamang ay para sa Kanya, ay gusto nilang sambahin din sila ng ganon. Ibig sabihin, kung gusto nila, yun ang gusto nilang ipasabi, ipagawa, paniwalaan ng mga tao. So, man ubida min dunillahi wa huwa rawi, ang tinatawag ika nga ng ating mga ulama na bago ay ang sinasamba na bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So babalikan natin ang pagsamba, salita, gawa o paniniwala, hayag man ito o lingid na kinalulugod at ginugusto niya Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinatawag na pagsamba. Kaya kapag halimbawa ang gusto ni fulan na sabihin mo ang siyang sinasabi mo, ang siyang ginagawa mo, ang siyang pinaniniwalaan mo, ibig sabihin sinasamba mo si fulan. Kasi nga, yun ang kabuuan ng tinatawag na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay nakapulot po tayo ng mga kapaki-pakinabang na aral sa ating naging lecture, maiksing lecture, o di kaya ay sa ating maikling kaalaman na ipinahagi sa inyo sa oras na ito, sa araw na ito. Nawa ay gamitin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala o gawin na kasangkapan na sa pamamagitan niya ay lalo pa natin mapaghandaan ang pagdating sa atin ng buwan ng Ramadan. Manaig tayo sa pagdating ng buwan ng Ramadan kung saan makamit natin ang daladala sa atin na biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paabutin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan at bigyan tayo ng tawfiq na makadahog sa pakikipagpaligsahan sa pagsamba sa Kanya at nawa ay tanggapin mula sa atin ang anumang ating magagawang pagsamba sa buwan ng Ramadan. Hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Masya Allah, takbir!